This is Astora Flosser Cordero from CPAD, and this is iRadio LA, servicing the Filipino nation throughout. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sandalang Pilipino! Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam akong sa'yo ay magpapasaya, at siguradong lungkot mo'y mapabawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio, at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, ang sure sasaya ka dito. Ang pagpapala'y lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala'y lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Sa iRadio mga host ay nakakamangha, talagang full church, hindi nakakasawa. Mga blessings ay pinabahagi nila, kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat, mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawat. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala'y lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala'y lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala'y lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala'y lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi,
kapangyarihan. Habag sandigan, ika'y maasahan. Biyaya mo sa amin, walang katapusan. Banal, tapat, mabuti kang tunay. Ikaw ay dakila at makapangyarihan. Habag sandigan, ika'y maasahan. Biyaya mo sa amin, walang katapusan. Okay, tamis ng iyong pagmamahal. Sa piling mo ako ay kumpleto na. Sa iyong presensya ako'y may pahinga. Wala na akong ibang hahanapin pa. Banal, tapat, mabuti kang tunay. Ikaw ay dakila at makapangyarihan. Habang sandigan, ika'y maasahan. Biyaya mo sa amin, walang katapusan. Okay, tamis ng iyong pagmamahal. Sa piling mo ako ay kumpleto na. Sa iyong presensya ako'y may pahinga. Wala na akong ibang hahanapin pa. Dahil sa iyong dugo, nawawasak ang sumpa. Buhay na walang hanggan, amin ang nakakamtahan. Dahil sa iyong dugo, Dahil sa iyong dugo, nawawasak ang sumpa. buhay na walang hanggan, amin ang nakakamtahan. Halina't sama-sama, purihin ang ngalan niya. Halina't sama-sama, purihin ang ngalan niya. Jesus, Jesus, purihin ka. Jesus, Jesus, purihin ka. Jesus, Jesus, purihin ka. Jesus, Jesus, purihin ka. Okay, tamis ng iyong pagmamahal. Sa piling mo ako ay kumpleto na. Sa iyong presensya ako'y may pahinga. Wala na
right. Purihin ka. Magandang morning sa inyo lahat. Magandang gabi Los Angeles. Ito ang Irish. Harap po ng Thursday at Friday naman dyan sa inyo. Ano ba? Araw na. February 4 or 5. Ayan. Sus, grabe. At tayo po ay magsasama-sama naman ngayon hanggang sa huli mamayang 12 o'clock. At makakasama natin, ayan na, Mami Ploser Cordero. Ayan. Medyo, paano ba? Training kasi ni Papsi, isang linggo, baka 2 linggo pa nga abutin, pero okay lang. Pagod pero okay lang dyan. Mamsi, nasaan ka na? Kanina na on the way na ata sa sipag, ang lola ninyo. Abangan na dyan at kita-kits tayo mamaya. Kita-kits tayo. Kasama ba ako dyan? Mami Ploser, good morning sa inyo. Kamusta na kayo dyan? Na-process siya. Ayun, nawala siya uli. Okay, bilisan natin. Maga tayo mag-start ngayon. Batiin natin. Elaine Gonzalez. Good morning, Elaine Ski. And we have Mary Grace. Mami number 2. Mami uli. Ayan. Good morning din sa inyo. And of course, we have ang magjowa, mag-boyfriend, mag-girlfriend dati ngayon, magjowa ng sila. Maridet and Jay Tristan. Hello, good morning sa inyong dalawa dyan. Morning good. We have ang ating Koreanang pastora, siyempre ba, Ellen, the generous Gonzalez. Good morning din sa inyo. And who else is dyan sa atin? Yung kanilang anak na si si Claire de la Fuente. Ayan. Good morning, Dad. Claire Gonzalez. Yan ang boses niya. And syempre, Rejoice Horpilia. Ayan, binabas na lang na siya. Wala tayong magagawa. Yun na kanyang team song Miss Basher. Ayan. Syempre, sino na dyan aking nagpadala ng KFC fried chicken galing pa ng LA. Hello! Ano kaya yun? Umorder ko ng DoorDash. Galing pa daw ng LA. Hindi. Next time, huwag ka nang umorder sa mga ganyan. Baka ko nare-receive, wala na. Masyado nang malamig. Hindi na fresh. Ayan. And of course, sino man dyan. Hello sa inyo lahat dyan. Naku, mabanggit yung mga nandito kasanan sa lahat. Rochelle Joy Boneta. Yeah, ito ay masipag kong assistant yan. Ito ng aking new assistant ngayon. Natuto na siyang magtimpla ng mga ating mga basta yun. Marunong siya magtimpla. Basta marami siya na okay na siya ngayon magtimpla. Ayos yung mga kamada niya na ngayon. Kanina po ay bugbugan na naman kami sa training kanina, kaya second day po ng ating training at we still have 10 days more na training natin at ewan natin kung saan tayo ma-assign, but kano man mangyari dyan, tuloy pa rin ang ating iRadio. Mapapagod na pagod si Popsi, tuloy ang ating ligaya. Yun lang naman yan di ba? Habang this is the second week. Second week? Third week na ba? Second week pa lang. Second week pa lang na mag-iisa pa lang tayo rito. So, kaya natin. It's a challenge. Face it or take it. Or live it. Pero lang naman ano daw? Di wow daw. Ano daw wow? Jocelyn Espena, good morning.
Ala. And of course, ang ating beauty ng iRadio, of course, Pastora Marivic Lejano Cruz. Kamusta na dyan? I think malapit na o nandiyan na sila ngayon. It depends. Hindi ko alam. Ayan. Wala sa mga nandito. Eddie, wow. Bak ba? Sino ba? Pala kasi dyan sa buhay mo. Ay, nako. My God, I hate that. Yan sinasabi ko na eh. Anyway, dumating na yung chibog ko pero hindi pa rin tayo chumitsibog dahil late na siyang dumating kaya ayoko madaliin. Sumasakit ang ulo ko sa pagod at sa gutom. Ayan. Okay, sa mga nag-almusal dyan, good morning guys! Pa-share naman na yung almusal dyan. Mapakaping mainit at tinapay na matigas. Ox na rin yan. Pagkain pa rin yan. Laman tiyan. Diba? Yun lang yan eh. Laman tiyan pa rin. Oh, diba? Mapriso ka. Basta magkalaman lang tiyan, okay na yun. Huwag nang mamili. Mahirap yung nahihilo ka at nagugutom ka tapos juicy ka pa. Kaya may naman kahit na ano yan. Kape at saka tinapay na matigas. Matsakaw ba tawag doon? What? Oo, yun nga. Okay na rin siya. Di ba? Okay, tuloy-tuloy tayo. Merong 18 minuto makalipas sa ikapito ng gabi. Live po tayo nagbo-broadcast dito sa Los Angeles, Bellflower, California, US. Okay. Hala. City, ano daw? Meet you. Ano daw? Meet me, saan? Mamaya kita-kita tayo dyan sa Sipag. Oo. May surprise ako sa inyong lahat. Ayan, abangan lang ninyo. Magugulantang kayong lahat dyan. Si Popsi! Si Popsi ba yun? Surprise! It's a prank! Ano kaya? Sabi na, litong-lito na ako. Paaminin nyo yung nanay ninyo. Lala kanina, attorney. Balita ko hindi ka raw makakapunta. Sayang. May pasalubong pa naman ako sa iyo diyan. Kaya lang, hindi na. Wala ka pala. Mamigay ko na lang sa iba. Ganun na lang yun. Diba? Ano, ikikis mo kay Mamsi? Oh, wag na. Hindi sila maniwala na dyan si Mamsi. Bukod doon, may sorpresa pa tayo. Magugulot na lang kayo. Kaya kita-kits tayo mamaya. Balita ko, wag mag-overnight daw yung mga kababaihan dyan sa Sipag Headquarters. At dyan daw sila mag-overnight. Kaya may mga patsibog dyan mamaya. Oy, nako ha. Kala ninyo, maraming pagkain ha. Negative kayo dyan. Magkakabay kayong lahat. Walang sosyalan mamaya. Ayun. Hindi maniwala si attorney na dumating si Mamsi. At bukod pa dyan, dalawa ang aking pabiktim mamaya. Ang magugulat na lang sila. Kung sino man yun. Surprise! Nako. Hindi nila alam. Kahit napagod ako, ewan ko ba. Sakit po ng likod ko. Itong lower back ko. Sabi ko,
baka sa Sabado magpamasahe na lang ako sa bahala na. Madugo din kasi, mahal kasi. May gulat. Sasabihin na naman ni Mami ayan. Kailangan pamasahe pag masakit na masakit na likod mo. Diba? Ayan, gising-gising yung pag gising sa umaga, sermon ng almusal. Ako. Ayaw ni Popsi yan. Dahil si Mamsi panay ang sermon sa akin sa umaga. Kaya masarap ang mas matulog ka na lang at baka sumakit ang tiyan. Diba? Kaya buti pa. Galing mo! Tulog mo na lang yan. Wala pong tulugan. Sige. Dinabukasan para kayong puyat na unggoy. Bahala kayo dyan. Mapriso ka. Yan sinasabi ko sa inyo Magpupuyat kayo pagkatapos kinabukasan sakit ang ulo nyo. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ay nako, sinabi mo pa. Sige. Basta sigurado yan. Kwentuhang walang kamatayan na naman yan. Siyempre, balita ko, starring Mami Floser Cordero. Darating dyan mamaya. Diba? Abangan yan. With matching Pastora Elensky and Pastora Maribik. Mga pastora natin na nandiyan dyan mamaya. Tapos sasamahan po natin ng maraming kwentuhan mamaya. Kaya maghanda na kayo ng butong pakwan at saka ng mani. Walang katapusan na naman kwentuhan yan. Ayan. Kaya abangan yan mamaya. Sigurado maraming magdadagsa ang kababaihan mamaya doon. Ayan. Alam niyo naman si Mamsi kahit na pagod yan doon. Kasi as I said before, siyempre this time family naman niya kanyang sinamahan. Zombie daw Zombie mode, hindi lang zombie. Para pa silang manananggal tsaka bangkokolam. Kaya yun ang itsura nila. Pastor Sam, hello! Successful na naman ang iyong iRadionatics. Kita ko yung iyong mga classmate na nagdagsahan kagabi. Dami na naman nag-check-in. Well and good. At syempre, Jen Recuero Nunez. Good morning, Jen. Ating kumari dyan. Good morning. Ay, nako. Steady lang kayo dyan. Of course, ang aking sister, Bing Pascua. Good morning. Balita ko dumating na yung mga dalawang anak mo dyan, si Tintin, nandyan na ngayon. Nakita na ba kayo? Ba? Finally, binisita ka ng anak mo dyan. Alright. Ganun lang talaga. And syempre, Ann, MG. Hello, Ann. Sayang, wala pa si Papsi. Mamaya, susurpresahin ko kayo. Nandiyan dyan ako. Pati si Pastora Elensky. Andyan sila mamaya. Andyan pala, Pastor Kabug. Andyan ba? Pastor Salvador Kabug. Magandang morning po, Pastor. Merry Christmas. Ay, no. Yan ang energy ni Popsi, Pagod. Wala tayong assistant. Yung assistant ko, mas busy pa sa akin. Kaya nahiya na ako makiusap sa kanya. Kaya kahit na nag-iisa lang ako at galing sa trabaho, sige lang. Ganun talaga. Ganun talaga, buhay. Sige lang na sige, sugod lang. Bahala na. Kung hanggang sa tayo makakarating, kaya pagpasensyahan nyo na lang si Popsi. Naman, nag-iisa lang, solo lang tayo rito. Ikaw na MC, ikaw pang taga-mixing dito. Ay, nako. Pagdating sa umaga,
gigising ka ng maaga, alas 5:30, liligo ka na, magre-ready ka na, aalis ka na ng 6:30 ng umaga, babiyahe, makakarating ka ng 1 oras kalahati doon sa iyong destinasyon dahil sa matinding traffic agawan sa kalye, sa freeway. At umpisa na naman ang bakbakan sa trabaho. Digmaan na naman po. Yan ang lifestyle ni Popsi. Pagaling sa bahay, magpe-prepare po ng ating system ulit para sa ating programa araw-araw. Imagine mo yan. Ay! Kaya ma'am, sarap naman ang buhay. Sige na, pagbigyan mo naman yan. Kahit na isang taon sila dyan sa Pilipinas. Kahit na 5 years, okay lang. Bilis lang yun. Pagbigyan naman natin siya ng sa ganun, makapag-relax naman siya. Good morning, Pastor Kabug! Good morning po! Andiyan na sila Justin and Shallow. Yes. Imagine mo, no? Ikaw na dinadalaw ng mga anak mo dyan sa Dubai. At least kahit pa paano ay magkakasama-sama kayo dyan, di ba? Ano pasalubong sa iyo? Ay. Buti Pastor Kabog, buti po nagkaroon kayo ng time para sa amin. Ako, talaga naman. Sobrang kabisihan ni Pastor Kabog talaga. Kaya nakakatuwa yung kanyang ministry, although nakakapagod din. Katulad din po natin. Yan, so good lang. Kaya maganda yung topic po ngayon ni Pastor Flosser ngayon. Ay, nga pala, anong title? Ang title niya ay When I Do Becomes I Will. Aba, ganda niyan. Sa Tagalog, pag ginawa ko, maewan ko, di ako marunong mag-Tagalog. When I do, pag ginawa ko, ay nagiging gusto ko. Yun ba yun? Tama ba? Hindi ko alam sa taga. Mamaya malalaman natin. When I do becomes I will. Yan ang topic po ni Pastora mamaya. Pastora Flosser. Abangan po niyan. Kaya stick around. At in just 30 seconds ay mag-uumpisa na tayo. At bibilisan natin dahil siyempre kailangan po makapagpahinga ni Popsi. Solo lang po tayo sa buhay. Ang hirap pala maging binata. Binatna. Binata raw. Solo ka lang lahat. Magluto, maglaba, mamamalansya pa ako sa Sabado. Ay! Ganun pala. Kaya mag-i-import na lang ako ng Inday from Philippines. Inday! Luto ka ng ulam mamaya. Ito pambili ka ng sinigang. Malengke ka. Yan, kaya mag-i-import na lang ako next time. Alright, station ID na ta. Station ID na ba? Oh yes, almost time. Ayos, station ID na. Hindi yan. This is Pastora Flosser Cordero from CPAD, and this is iRadio LA, servicing the Filipino nation throughout. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. So, okay, oras po natin 31 minuto makalipas sa 7 ng gabi. Live po tayo nagpo-broadcast dito sa Bellflower, Los Angeles, California. Mamsi, Pastora Flosser, good morning po. Magandang umaga Good sa morning inyo. po, Papi. Good morning po sa inyong lahat. Good morning po sa iyo. Parang di tinata yung station ID nyo. Ako po si Pastora Flosser Cordero. Ulit. Pwede naman akong replay. Ako po si Pastora Flosser Cordero ng Ayan. CFAD, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Yung parting na yun, parang may kulang kayo sinabi doon na nationwide. Opo.
Parang ano yan, Papshi, pag kulang sa energy. Hindi, hindi. I was just trying to memorize it kasi ano lang yun, ano ba tawag doon? It was an on-the-spot decision. Oo. Actually, may ginawa ako pero it was not actually funny. It was ridiculous. Okay lang yun. It's only a station ID. Pero, pupunta ba kayo mamaya dyan sa Sipag? Yes po, of course, of course. I'll pay my courtesy call to Ma'am Shi. Ayun. Although hindi naman yun pababayaan, kausap naman niya sila Elaine. Ayan. Sila naman ang magkakausap noon pa man. Oo. I was just informed na darating nga siya. And Ayun. Ma'am Shi told me she'll be coming. Sabi ko, I will spend the night there. Kasama siya. So, sabi naman ni Elaine, mamimili pa daw sila. So, I know they will be very busy. Siguro po mga 7 Ng susunod ako sa kanila. 7 or basta gabi ando na po ako. Ayun. I'll be there. I'll sleep there. Naku. Then So, doon na sila magluluto. Ganon. di ko po alam ang plano. Sila Elaine po ang nakakaalam eh. Alam niyo po, minsan you are caught off guard. You know nothing talaga. Oh. Kumbaga, on the spot mo na lang Ay, nalalaman. naku. Totoo yan. But Ma'am, she is in good hands and I hope Grace is joining them. Sana makasama si Mary Grace. Grace? Kupunta? Malapit lang si Grace po dun eh. Uy, siguro para pakita yung kanyang si Terrence. O yung kanya si Terrence. Baka po, baka. Yeah. Aba, But maganda yan. anyways, Mm. sabi ko nga, ang galing ng timing. Ma'am, she is there. Andito ako sa Cavite. Sabi ko, I'll minister first. Tsaka na ako makikipag chika-chika. Ayan. Oo. Tsaka para masolo din nila si Ma'am Shi doon. They can, alam nyo po, ayoko naman yung nakaka-pressure. Yung iisipin ka pa. That they enjoy each other muna. No. You know naman your place, di po ba? Yes. You know your place in the heart of anyone. Sabi ko nga, ano kasi ako, Papshi eh, I have this one character that I feel so secured. Secured ako. Alam ko yung place ko sa puso mo. Alam ko yung place ko sa puso ni Ma'am Shi. So, hindi ako yon. Basta I know my place. Kahit kaninong buhay, I know my place sa puso ng bawat tao. So, I do not Oo. I do not scamper. Hindi ako natataranta kasi I know where I am sa puso mo. Sa puso mo, alam ko nga kung nasaan ako eh. Siyempre. Ando sa kulelat. Joke lang. Hindi naman. No, I found the sun in you. Papshi, yun ang totoo. I found the sun in you. Thank you po. At 74, I'm so blessed na kahit 3 lang ang inianak ko, I have so many sons and daughters in faith. Ayan. Na alam ko. Ay, So hindi kita gustong mapagod ng matagal, Papshi. Sige po. Kanya bigla akong sumulpot. Oo. Ay testingin ko sana. Nagulat ako, nakita ko yung sarili ko. Then hindi ko naman alam patayin. Hindi ko alam paano kung lalabas. nataranta tuloy. Ano? Nataranta ako. I was just trying to test yung link. Sana Oo. baka mali na naman yung mapindot ko. Oo. Baka kung saang istasyon ako bulutin. Nasa Channel 5 ka na. Ano? Baka makita ko yung mukha ko nandoon na sa kay sumbong kay Tulpo. Anyway, I know you're just trying to put up a smile dahil pagod ka and you miss Ma'am Shi so much. Minsan you really have to go separate ways to miss each other. Sabi nga nila, absence makes the heart grows fonder. Ganun no? ba yun? Oo naman, nakita mo nga, hindi ka pa kumakain, anong oras na. Kung andyan si Ma'am Shi, nakahugas na siya ng pinggan. Ikaw, pahamoy-hamoy ka na lang. I O know. ngayon, hindi ka makapaghamoy-hamoy, hindi ka pa makakain. Umorder kasi po ng ano yan, yung KFC, yung chicken. Ano. So, kanina pa yan. Pero diniliver yung pagkain, mag-aalas 7 na ng gabi. Sabi, 7:36 na po ngayon. Mag-uumpisa ng iRadio. Sabi niya, kumain ka, may time ka pa. Anong kain ang Oo, gagawin pag ko? nandyan ako, magkain ka, Papshi, that's no problem. It's okay lang po. Ganun po. Na,
Tandaan nyo, nandito na siya sa Pilipinas, na i-order niya pa kayo. I know. Oh, Okay. diba? Yan, Diba? yan naman ang ano dyan eh. Yan kaganda Walang kay Ma'am C. distansya, walang layo, Ah. walang time zone. Oo. She knows when you need food. O, diba? Ang sarap. Hello, Ma'am Shi, please enjoy the company there. I know you are enjoying it right now. Alright. Okay. Umpisa na po natin itong maganda yung topic ngayon. Opo, ano lang po ito. Nagkataon naman na talagang ito na talaga yung nais kong i-share sa ating lahat. Yan. Mhm. Ay, ayan na ba? Tama ba yan? May PowerPoint kayo? Wala pa. Opo, meron po. Tama kaya siya? Yan. Ayun. Tama. Yan. Tama siya, Papshi. Yan. Teka muna. Hintayin natin. Okay. Medyo matagal lang So, konti. ito po ang aking i-share sa umagang ito. Sabi nga, nakakatuwa ang title niya. When I do becomes I will. Today being a part of the February, the Love Month celebration, ay hayaan po ninyong anyayahan ko kayong lahat. I pray na may mga couples na naririto ngayon that they can learn na saan ba nagsisimula at nagtatapos ang I do at saan ba nagsisimula at nagtatapos ang I will. But before that, samahan niyo po ako, manalangin muna tayo mga kapatid, itaas natin sa Panginoon ang ating mga puso at isip, and allow me to say po hello to Pastor Kabog. I really was blessed yesterday. Heavenly Father, we come to you in the mighty name of Jesus, Lord, humbly. Panginoon, andito kami sa harapan mo, humihingi po ng iyong pangunguna at pagsama. Salamat, Lord, isang panibagong araw ang ibinigay mo sa amin. Puspusin mo po ito ng iyong presensya, ng iyong kalakasan. Lord, allow us to choose, tulad ng mensahe kahapon ng Pastor Kabog. Teach us to choose that which is better. Salamat po, Panginoon, sa iyo ang papuri at parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid, ang atin pong usapin ngayon ay patungkol po sa pag-aasawa at kasalan. Ang isang napakaganda sa wikang Tagalog ay napaghihiwalay niya ang kahulugan at nagkakaroon ng sariling identity ang isang bagay. Like in the word wedding and marriage. Iba po ang wedding, iba po ang marriage. Today, titingnan po natin asaan ang marriage at nasaan ang wedding. Sa Tagalog, ano ba ang pagkakaiba ng pagpapakasal at pag-aasawa? Let me begin sa isang illusion ng I do. Lahat yata ng babae nangarap makasal. Wala yatang babae na umibig ang hindi dumating sa kanyang pangitain na one day I will get married, no? I will have a beautiful wedding day. We live in a culture that celebrates the wedding, yung araw ng kasal, but often despises the marriage. Sa mga nag-aasawa, napakaraming panahon, napakaraming pag-iisip ang madalas ay nailalaan sa pagpapakasal, the wedding day itself. Pero napakabihira sa mga ikakasal o magkasintahan na nagpaplanong magsama na sa ilalim ng iisang bubong na pinag-uusapan ay ang pagiging mag-asawa. We invest thousands in one day. Ang daming magagandang weddings na nating nakita, napanood, mga grande, and even in our own country, may mga kilalang tao na ikinasal and they spent so much, no? But very little is being invested in the lifetime that follows. Mga kapatid, ang I do on the altar, or the I do of the altar, when you say I do on your wedding day, it is a public declaration. But listen, it is not the substance of marriage. It is not the essence of marriage.
A young couple spends a year planning a wedding and then a week planning ano na ang mangyayari after ng kasal. So today, my proposition, marriage is not merely a contract to be fulfilled based on feelings, but a covenant of I will, designed by God to display His glory through the unconditional love. Napakababaw, ngunit kung atin po itong pag-iisipan, siguro po ay makikita natin na napakahalaga pala sa relasyon natin bilang mag-asawa, hindi lamang yung araw na tayo ay nagmarcha papunta ng altar, kundi yung oras na paglabas natin ng altar, when we recess, processional papasok, recessional is palabas, the marriage begins, no? Let me share to you a beautiful thing. God's design. As we talk about marriage, mga kapatid, ay hindi nakita. God's design. Yan. Hindi siya umandar, Papshi, no? Sabi po, the foundation ng pag-aasawa ay hindi po pinlano ng tao. It is designed by God. Kaya kung pwede po, pwede bang basahin natin ang Genesis chapter 2, which is going to be our foundation for the I do. Genesis 2:18 to 25. Yan. Sabi po rito, and wala si Ma'am Shiko, wala akong tagabasa, and I'll read it for you. Sana po may mga Bible kayo habang kayo ay nakikinig o nanonood. In Genesis 2 verses 18 to 25 in NIV, it says, "The Lord God said, it is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him." Now the Lord God had formed out of the ground all the wild animals and all the birds in the sky. He brought them to the man to see what he would name them, and whatever the man called each living creature, that was his name. So the man gave names to all the livestock, the birds in the sky, and all the wild animals. But for Adam, no suitable helper was found. So the Lord God caused the man to fall into a deep sleep, and while he was sleeping, he took one of the man's ribs and then closed up and the place with flesh. Then the Lord God made a woman from the rib he had taken out of the man, and he brought her to the man. The man said, "This is now my bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of man. That is why a man leaves his father and mother and is united to his wife, and they become one flesh. Adam and his wife were both naked, and they felt no shame." Nakita natin, ang unang marriage, ang unang kasalan, the first wedding, ay initiated by the Lord. Maaaring iba't iba ang ating pundasyon bakit tayo nakapag-asawa. May napilitan, may naipagkasundo, mayroong childhood sweetheart, meron namang former love na rekindle. Iba-iba ang sitwasyon natin. Ngunit sa unang kasal, in the first wedding that transpired, it was God's idea. Nakita niya ang lalaki, si Adan, ay malungkot. Kanya ang sabi niya, "It is not good for man should be alone." Nakikita niyo po sa screen, naka-highlight yung unang verse in verse 18. God recognizes the need for companionship, not just procreation. Marriage is designed to be a partnership that makes our burden lighter and our lives fuller. Don't get me wrong. Mga kapatid, ang pag-aasawa po ay pagkakaroon ng isang kasama.
Kung narinig niyo na, I'm sure narinig niyo na yung mga biruan na ang babae ay kinuha sa tadyang, hindi sa ulo, para maging mas matalino kaysa sa lalaki, hindi sa talampakan para tapak-tapakan ng lalaki, kundi malapit sa kanyang puso, sa kanyang tadyang para mahalin. Mga kapatid, in verse 18 you could see, naghanap ang Panginoon ng isang makakatuwang ni Adam, a helper corresponding to the needs of Adam. Mga kapatid, nakakalungkot lang. Minsan, or madalas nakakakita ako in my personal experience na ang asawa, hindi po asawa ang trato. Katulong. In the old times, in the biblical times, kapag po sinabing helper, hindi siya yung slave, hindi siya servant, helper. Nagbibigay siya, nagdadagdag siya ng kanyang kakayahan para matapos ang isang takdain. You do it together. And I wonder kung paano nasisikmura ang tratong alila ng mga asawa sa kanilang asawa. Mga kapatid, in the first place, hindi yan nag-apply para maging asawa mo. Niligawan mo yan. Pinaglaanan mo ng panahon yan. Kinilatis mo yan. Kanya wala kang karapatan na gawin mo yang alila. Alam niyan ang kanyang papel sa buhay mo. In verse 24, napakaganda po ng sinasabi ng verse 24. Live and cleave. Balikan ko lang po ang verse 24. Sabi ng verse 24, that is why a man leaves his father and mother and is united to his wife and they become one flesh. Maraming failed marriages because hindi natayuan ang kanilang pagiging mag-asawa. Sa wikang Hebreo, ang cleave or to hold fast or manatili, ang salitang ng ginamit po roon ay dabak. It means to adhere, dumikit, kumapit, to stick like glue. It implies an indissoluble bond. Hindi matutunaw, hindi mawawalang relasyon. You had to cleave. Ano ang isa pa? You had to live. Diba? This is the core of the covenant. Ito po yung pinaka gitna, ito po yung pinakapuso ng inyong pagiging mag-asawa. You are going to live. Iiwan mo ang iyong emotional baggages nung ikaw ay binata o dalaga pa. Iiwan mo ang iyong mga financial baggages nung ikaw at yung kaparaanan mo ng iyong finances nung ikaw ay binata at dalaga. And the prioritizing po ay ang independence mo from parents. Naiintindihan ko rin po bakit may mag-asawang hindi kayang bumukod, dala ng kanilang kakapusan. But in the biblical way, a man should leave his father to be united with a wife. Could you imagine yung hirap kapag isasama mo ang iyong asawa sa iyong magulang? Ang hirap gumitna, ang hirap na nasa isang sitwasyon. That is why in the institution of marriage that God has made for us, kayong dalawa ang magsasama. But sabi ko nga, I understand. May mga pagkakataon na kailangan pa nating sumandal sa ating mga magulang. That is the consequence ng hindi natin pinag-isipan ng pag-aasawa. Dapat po financially tayo capable na pag nag-asawa na, di po ba? Dapat po emotionally stable ka na kapag ka nagdesisyon ka mag-asawa. Dapat po spiritually ready ka na when you have come to that point that you want to be a family with the one you love. No? Dito nagsisimula ang maraming gulo kapag magkakasama tayo sa iisang bahay. And I'm talking on a personal experience. Napakahirap po, napakahirap. Kanya, the Lord, our divine God, instituted marriage, the live and cleave
theological proposition. You had to leave everything behind and cleave with the one you have chosen to get married to. Mga kapatid, ang pag-aasawa ay tulad ng isang hardin. Hindi ka pwedeng magtanim agad ngayon at bukas ay mamumulaklak na. Or hindi pwedeng magtanim ka ngayon at bukas ay lalayasan mo na. Kailangan itong alagaan. That is the beauty of a God-instituted marriage. This is the I do. When you say on that altar, I do you accept this somebody to be your legally married wife? I do. Do you promise to be together in sickness and in pain? Chuba chuba. You say I do. That is the I do part. I do because your marriage, your wedding has been instituted by God. Pinili mo yan to be a part of you. Hindi para gamitin, hindi para alilain, hindi para pakinabangan, hindi para abusuhin, hindi para pagsamantalahan, kundi upang mahalin. And part of loving that is leaving the past priorities ng ikaw ay binata o dalaga pa and cleaving into a life together with the man or the woman you married. The second part I would like to share with you is something that is very, hindi naman siya napakalalim, but dito natin makikita yung link between the I do and the I will. Displaying the gospel. Beyond wedding, beyond I do, ay ang kaisipan ng mabuting balita. Ano naman ay ang kinalaman ng mabuting balita sa aking pag-aasawa? Look now in Ephesians chapter 5 verse 21. Sabi po hanggang 33, submit to one another but out of reverence for Christ. Wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. For the husband is the head of the wife as Christ is the head of the church, his body of which he is the Savior. Now, as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. Husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word, and to present her to himself as a radiant church without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. In the same way, husbands ought to love their wives as their own bodies, just as Christ does the church. For we are members of his body. For this reason, a man will leave his father. Again, ito siya. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. This is a profound mystery, but I am talking about Christ and the church. However, each one of you must also love his wife as he loves himself, and the wife will respect and must respect his husband. Mga kapatid, nakita po natin kung papaanong inahalin tulad, pinagpareho ang inyong pag-aasawa sa pagmamahal ng Panginoong Hesus sa ating mga iglesia. This is a very beautiful metaphorical explanation kung papaanong dapat maging banal, kung papaanong dapat maging maayos ang inyong pagsasama bilang mag-asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Sa inyong pagsasama, you are supposedly displaying the gospel. Nakikita po yung pagmamahal ni Kristo sa ating lahat, sa ating mga relasyon. The very first thing
I would like to share with you is submit to one another out of reverence for Christ. Unang binilinan ang mga babae. Hello po sa mga asawang babaeng nanonood ngayon. Tayo daw po ay magpasakop sa ating mga asawa tulad ng pagpapasakop natin sa Panginoong Hesus. Dahil ang ating mga asawa ang head ng ating sambahayan kung papaanong si Kristo ang head o ang ulo ng mga iglesia. Now the church submits to Christ. So also wives should submit to their husbands. Mga kapatid, I am about to give you the 3 point na dapat nating makita at matutunan as we learn from the Lord. This is it. The ultimate beyond purpose of marriage is not just our happiness. It is the display of Christ's love for the church. Sa ating pag-aasawa, hindi lamang po tayo nagpakasal, nag-asawa para lamang sa pansarili nating kaligayahan. On a deeper note, ang atin pong pagpapakasal ay pagpapakita ng pag-ibig ni Jesus sa iglesia. Paano? 1. Submission as trust. Sabi ng verse 21 to 22, submit to one another out of reverence for Christ. Wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. Isa sa pinaka madaling mahirap gawin ng isang tao ay magpasakop sa kanyang kapwa-tao. Sapagkat ito po ay nagpapakita ng para sa iba ito'y kahinaan, para sa iba ito ay natatapakan ka. When you submit yourself, parang ipinakikita mo you are inferior, na ikaw ay mas lesser, na para bang ang lakas ko nga kumita, siya nga walang kinikita tapos papasakop ako sa kanya. Let us look kung papaano itong inihahambing kay Kristo. Alam natin kung sino si Jesucristo. Gaano siya katayog as God, how divine He is, and yet minahal niya ang kanyang iglesia. And we, at the church, we are supposed to submit to the head of the church, the Lord Jesus Christ. Our submission, ang atin pong pagpapasakop sa ating mga asawa ay hindi lamang basta nangangahulugan that we are inferior or lower sa Kanya, but it is a sign of trust. Sabi nga po ng ating nakikita sa slide. Ang pagpapasakop ay palatandaan ng pagtitiwala. Kanya tayo nagpapasakop sa Panginoon. Kanya yung ating mga pangarapin, Kanya yung ating mga panalangin, Kanya yung ating mga layunin, ang ating araw-araw na pamumuhay ay ipinasasakop natin sa Panginoong Hesus sapagkat nagtitiwala tayo sa Kanya. This is the very essence kung bakit ikaw bilang kabiyak na babae ay nagpapasakop ka sa iyong asawang lalaki kasi nagtitiwala ka. Han, ikaw na ang bahala kung ano ang gagawin natin sa bakasyon. Hindi dahil ayaw mong magplano, hindi dahil ayaw mong gumastos, kundi dahil nagtitiwala ka sa iyong kabiyak. Ito ang unang-unang bilin ng Panginoon in this Ephesians. Wives, submit to your husbands, no? Ikalawang dahilan bakit napakahalaga na makita sa atin ang gospel in our married life. Sacrificial love as leadership. Sabi ng verse 25, husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave Himself up for her.
After talking to the wives, Paul turned to the husbands. Inuna niya ang mga asawang babae. O mga asawang babae, magpasakop kayo. Pero hindi niya iniwan ang lalaking asawa na punong-puno ng karapatan, authority, punong-puno ng sentro, na punong-puno ng power, but instead, ang sabi niya, love your husbands, love your wives as Christ loved the church. Kung ang babae ay sinabihan ng Panginoon na magpasakop kayo tulad ng pagpapasakop ng iglesia kay Kristo, ang lalaki naman ay sinasabihan niyang mahalin ninyo ang inyong mga asawang babae tulad ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Kapatid, hindi ito request. Hindi ito may please. Hindi ito mayroong, pwede ba mahalin mo naman ang asawa mo? Hindi. Ito'y utos. It is a mandate. And what does it require? Narinig natin kay Pastor Kabog kahapon ang napakagandang pangaral tungkol sa panalangin. It is dying to self, putting her needs above your own, and initiating forgiveness. When Jesus loved the church, when Jesus loved us, He gave everything. At ito po yung pinapayo ng Panginoon through this epistle kung papaanong dapat mahalin ng lalaki ang kanyang kabiyak na babae with sacrificial love. Makikiraan ako. We know how hard it is for Papshi living alone habang malayo ang Mamshi, trying to recover doon sa mga trying to go around sa kanyang mga friends, visiting peers, visiting churches. Alam niyo po, yun yung pagmamahal. You want Mamshi to enjoy even at your expense. Nagagawa ba natin yung mga asawang lalaki? Na okay lang mapagod tayo. I know of some fathers na talaga naman todo ang kayod, todo ang hanap buhay, doble-dobleng trabaho, kayod sa umaga hanggang gabi. Pero pagdating ng bahay, parang Panginoon. Parang amo. Mga kapatid na lalaki, mga tatay, mga asawa. Ang sabi po sa atin, mahalin natin ang ating mga kabiyak na babae tulad ng pag-ibig ni Jesus sa kanyang bayan na ibinigay niya ang kanyang sarili. Initiating forgiveness. The very root ng ating mga paghihiwalay ay ang kawalan ng pagpapatawad. And I am speaking not only of marriages. Maraming relasyon ang nasira dahil ayaw nating magpatawaran. Gusto natin, lagi nating bit-bit yung mga galit natin. Di tayo nakakasulong. A sacrificial kind of love becomes a love of a leader. As Jesus leads His church with a sacrificial love, tatay, a sacrificial love is mandated, is required of you bilang head of the family. We, as the fathers of our families, tayo po are ordered, are commanded to love sacrificially our wives. Hindi po ito madali. But in your marriage, dapat nakikita po ang gospel ng Panginoon. Thirdly, and this is the last one, the mystery. Nakakamangha po na sa pagpapakasal natin, sa pakikipag-isang dibdib natin, ay nahahayag ang isang misteryo. Sabi ng verse 32, this is a profound mystery, but I am talking about Christ and the church. Ano ito? Ito po iyong sinasabing, when you love your wife sacrificially and the wife respects the husband deeply, they show the world what the gospel looks like.
That is the mystery. Kapag nakita ang inyong pagsasama, ay isang pagsasama na kung saan ang asawang lalaki ay minamahal niya ng buong inam ang kanyang kabiyak to the point ng nagsasakripisyo siya, at ang babaeng asawa naman ay iginagalang niya ang kanyang asawang lalaki ng buong katotohanan. Then the world sees how the gospel looks like. Then people around us will know how Christ loves the church. Mga kaibigan, mga anak, mga kapatid sa pananampalataya, mga kapwa lingkod, this is a beautiful message for all of us. Nanawa yung relasyon ninyo bilang mag-asawa. Dito nakikita kung ano ang iyong relasyon sa ating Panginoon. Alam ko po, maraming magsasabi, wala naman akong asawa eh. Wala naman ako, biyuda na ako. But still, you are supposed to show the world what it is to live within the bounds of the gospel of the Lord. Sabi ko nga, I was so blessed with Pastor Kabog kahapon. Yung salvation without transformation, wala din. This is a beautiful metaphor. Your marriage and the marriage of Christ and the church. Now, let us go now to the last portion ng ating pagkukwentuhan sa umagang ito. Beyond the altar. When the honeymoon ends. Ito na ang I will. Sabi po ng aking pamagat, when I do becomes I will. Sa araw ng iyong kasal, ang lahat ng iyong isinagot sa nagminister ng kasal mo, kung pari ito o pastor ito or isang fiscal ito ay, yes, Your Honor, I do. Yes, Pastor, I do. Yes, Father, I do. Sabi natin, I do, I do. But beyond the altar, sabi ko nga po kanina, ang tunay na pag-aasawa ay nagsisimula paglabas na ninyo doon sa lugar na kung saan kayo ikinasal. When the honeymoon ends. Dito na po lumilitaw ang mga skeletons in the closet. We are so familiar na ang mga state o mga bahagi ng ating pagliligawan, ito yung inilalabas natin yung best foot forward. Ito po yung ipinakikita natin, yung pinakamagaganda nating karakter, isinusuot natin yung pinakamagaganda nating damit, ipinakikita natin yung pinakamaayos nating mga ugali. But you will never know the real person you married until you are together in one roof. Now, tingnan na natin. What is needed when the honeymoon ends? When you begin to live together as husbands and wives. When the honeymoon ends, dapat lagi mong sagot, will you have this characteristic of repentance and forgiveness? You will say, I will. In Colossians 3 verse 13, bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. Maraming pagsasama ang nasira dahil sa pride. Dahil sa mga prinsipyong ayaw ipabali. Dahil ayaw nilang masabing, yan na ang humingi ng sorry sa akin. Yan yung nag-apologize. Isa sa pinakamabisang instrumento ng kaaway para sirain ang ating mga relasyon, oh how I love the preaching ni Pastor Kabog kahapon, is the when the enemy begins to distract your mind. Huwag kang hingi ng sorry, ikaw ang lalaki.
Huwag kang hihingi ng sorry. Kahit babae ka, ikaw ang malakas kumita. Then, nagsisimulang gumuho ang inyong relasyon. Your I do should become I will. Do you take this woman to be your legally wedded wife? I do. And I will always forgive and ask for repentance whenever I am at wrong. Yun po ang mensahe. You take her, I do, but I will be humble enough to ask for forgiveness and repent for the wrongs I'm doing. Tandaan po natin, you are displaying the gospel. Even Jesus, on the very night na siya ay nahihirapan, na siya'y pinapako, he was uttering forgiveness. Forgiveness po ang kanyang ibinibilin. Father, forgive them. Di po ba? Napakasarap po na pumasok sa isang pag-aasawa na punong-puno ng pagpapatawaran, punong-puno ng pagsisisi sa mga kamalian. Dahil hindi po lalaki ang inyong gulo. Hindi kayo aabuti ng araw, ng linggo, ng buwan, ng hindi nag-uusap. Hindi kayo darating dun sa puntong napapabayaan nyo na ang lahat ng bagay sa inyong pagsasama, all because you do not want to repent and you do not want to forgive. Next one. Total respect and cherishing. Sabi ng Peter 3 verse 7, husbands, in the same way, be considerate as you live with your wives and treat them with respect as the weaker partner and as heirs with you of the gracious gift of life, so that nothing will hinder your prayer. Ganap na paggalang at pangangalaga. Husbands must treat wives with honor. Para po yung mga panalangin natin ay madaling nadidinig ng Panginoon, walang sumasagabal. O although ang ganda talaga nung senior ni Pastor, the prayer of a righteous person availeth so much. And when you have Christ, you are a righteous person. Pero sa inyong relasyon, pwede po ba akong magtanong? Nagpipray po ba kayo together? Bilang mag-asawa, do you pray together? Do you pray for each other? Alam niyo po, if you are that kind of couple na nananalangin magkasama, one thing I can guarantee and I can be assured of myself, tiyak ako, malaki ang paggalang ng mag-asawang ito sa isa't isa. Deep respect. Mayroong kasabihan ang mundo, ang kolokyal. Sabi nung isang lalaking narinig ko sa pagtatalo nilang mag-asawa. Sabi niya doon sa kanyang asawang babae, Han, hindi lang panlalalaki ang nagbibigay ng kahihiyan sa akin bilang lalaki, kundi yung ipahiya mo ako sa maraming tao para ka na ring nanlalalaki. Sino po sa atin ang maraming ulit na nating ipinahiya ang ating mga asawa sa harapan ng maraming tao? Sino po sa atin ang nakitaan na kung paano natin binabastos ang ating mga kabiyak na babae kahit na nakatingin ang ating mga anak, kahit nakatingin ang ating mga ka-church, kahit nakatingin ang ating mga magulang? Sino po sa atin ang paulit-ulit nating ginagawang laruan ang mga kamalian at kahinaan ng ating mga kabiyak? To the point we are degrading them. To the point na ang liit na ng tingin ng tao sa kanila. I have been through this. And I lost the man. Kala ko bida ako kasi ginagamit ko siyang sentro ng aking pagkukwento. All the while,
tinatapakan ko lang pala siya at ginagawa na rin siyang katatawanan ng mga taong nasa paligid ko. Again, ano ang sabi ng Peter 3? Husbands, in the same way, be considerate as you live with your wives, and treat them with respect as the weaker partner, and as heirs with you of the gracious gift of life, so that nothing will hinder your prayer. Galang po natin ang ating mga asawa. Hindi lamang kapag nasa loob tayo ng tahanan, pinaglilingkuran natin, inaasikaso natin, pero kapag po meron na nakakakita, nababastos na po natin. Hindi mo alam, pinagtatawanan yung asawa mo dahil sa'yo. The last one, sabi siguro ng mga ay salamat, tapos na. The last one is keeping the covenant. Ang pananatili sa inyong sumpaan. In Malachi chapter 2 verses 15 to 16, it says, has not the one God made you? You belong to Him in body and in spirit. And what does the one God seek? Godly offspring. So be on your guard and do not be unfaithful to the wife of your youth. The man who hates and divorces his wife says, the Lord, the God of Israel, does violence to the one he should protect, says the Lord Almighty. So be on your guard. Do not be unfaithful. Pag po inexegete mo yan, pag po kinatas natin yan, ang sinasabi pa sa atin, hindi ba yung isang Diyos na lumikha sa iyo? It is to Him that you belong. Ang iyong katawan at ang iyong espiritu, ito ay pag-aari ng Diyos na lumikha sa iyo. At hindi ba, ano ba ang hinahanap nitong Diyos na to? Makadiyos na bunga. Offspring. How can you produce godly offspring kung ang inyong pagsasama ay punong-puno ng kabalintunaan sa ipinakikita ng Diyos sa atin? How can you expect na makakapagpalabas tayo ng mga magandang bunga kung wala namang nakikitang maganda sa atin, ang mga batang nasa ating paligid? The bride and the groom, hindi lang ninyo sinabing I do doon sa altar. Pero sinabi nyo na rin, in essence, I will. A future commitment. It is a promise for now and for the future. Regardless of feelings. Hindi pwedeng sabihin nating mahal kita today, bukas hindi. Because it is a commitment. When you had spoken, I do, the moment you said, I do, kasunod nun is I will. It is a covenant. It is a commitment. Maaaring too late for some of us. Wala na yung lalaki, wala na yung mga taong minahal natin at nagmahal sa atin. Maaaring nagkanya-kanya na tayo ng landas ng mga taong noong una ang akala natin ay sila na. But then again, we can always come to the Lord and seek His grace, yung habag niya, yung kanyang patuloy na pagkilos sa ating buhay mag-asawa. I would like to end with a final thought. Hindi po totoo that love will keep your marriage alive. Hindi totoo na ang pag-ibig ang magpapanatili sa inyong relasyon na buhay. Pakinggan niyo ako. Ang inyong pagsasama, ang inyong pagiging mag-asawa, ang siyang magpapanatili sa inyong pag-ibig na buhay. If you keep your marriage together in the presence of God, then love will always remain.
The commitment, yung inyong pananagutan of your will to keep your I will and your I do's will carry you through the darkest tunnels and into the light. Let me show you this. Marami na akong kasalan na napuntahan. Marami na rin akong narinig na mga wedding vows. And this has always been said. But I would like to read it to you again. And I want you to remember what Ruth has written. What is written in the book of Ruth. Actually, these are the words of Ruth sa kanyang biyenan na si Naomi. Sana ito pa rin po ang laman ng inyong puso bilang mag-asawa. Where you go, I will go. And where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God. May the Lord deal with me, be it ever so severely, if anything but death separates you and me. It's a love month, and I'm so blessed to be a part of this beautiful morning. Maraming salamat po. Amen. Thank you, Mami Plosser, sa yung magandang message na ito, no? Na kinakailangan ang mag-asawa kasi partnership yan eh. Amen. Parang negosyo. Hindi po pwedeng yung parang gulong ba ng sasakyan sa harap, kinakailangan one direction. Pagkakanan, kakanan. Pagkakaliwa, kakaliwa. Diretso kung diretso. Hindi pwede yung isa kaliwa o yung isa sa kanan. Amen. Amen. One aim, one goal ang kanilang dapat na ang focus ng kanilang pagsasama, no? Either in sickness and poor, laging ganon, magkasama pa rin sila. But in the new generation now, as we observe now, nagiging ang pag-ibig, sabi nga ng mami ko yung pag-ibig kapag nagugutom na ang mag-asawa, Lulundag sa bintana. lumulundag na sa bintana, ano? Nawawala Love jumps na. Ano? So nakakalimutan na kasi nagutom na si babae o si lalaki nagutom na, So yung imbis na may love na nangyayari because of physical needs of the human body, nawawala na yung respeto sa isa't isa, nagsisigawan na until gumagawa na ng mga such stupid things para gumawa ng paraan kahit na mali, and then mangyayari maghihiwalay ito. Pag naghiwalay na at mag-aasawa na naman o makakita na naman ng panibagong makakasama, hindi natin alam kung ano ang magiging future nito uli. Maaring maging successful yung kanilang pangalawang pagsasama sa sa panibago nilang mga makakapiling. Pero ito ay mali na. Once kasi tayo nag-asawa na, and it's only one marriage. And sabi ng Panginoon, kamatayan lang ang makapaghiwalay sa isang mag-asawa. Pero sa mga panahon ngayon to, kaya nabanggit ko kanina na kapag ang mag-asawa nga ay nagkakaroon ng mga pag-aaway, hindi pag-uunawaan, maging ito ay pinansyal, maging man ito ay pisikal, nawawala na yung kanilang respetuhan at pagmamahalan sa iba. Ang tanong ko ito, Mami Plosser, ang isa bang maghiwalay o naghiwalay na mag-asawa, iba na yung kanilang kinakasama, ay ito ba ay meron din po bang saklaw ng batas ng Panginoon na dapat magtutulungan, magbibigayan? Ang ibig niya pong sabihin ay yung second marriage, yung second na niyang pangalawa niya ng asawa, kahit hindi na sila kasal kasi buhay pa naman yung mga asawa nila. Yeah. Ako po, I will speak on my personal view. Napaka mahabagin po ng Diyos. God is so gracious. Alam niyo po, ang tanging panghahawakan natin
nadaanan ko rin yung punto na yan. Pero kumbaga napakapalad ko lang at iniahon ako ng Panginoon. Although it was the hard way. Ay yung habag niya. Ah, although malinaw ang sabi ng Panginoon doon sa nangangalo niya, your sins are forgiven, sin no more. But lagi nating pinanghahawakan yung awa at habag ng Diyos. Yung am I identified by my past? Minsan tinatanong natin yun eh. Yung bang nakaraan ko, yun ba ang magdidikta sa akin ng buhay ngayon? Yung bang pagkakamali ko sa pag-aasawa noon, ito ba ang magsasara sa akin ng pagkakataon upang magkaroon ng buhay na maayos? Maaring sa mata ng legalistic, kahit sa Kristiyano merong legalistic, yung nakatingin lang sa legalidad, yung nakatingin lang. Pero kung ang panghahawakan mo po tulad ng dinaanan ng pastora ninyo ay yung habag ng Panginoon, na kung talagang isusuko mo yung sitwasyon mo sa Kanya, alam niyo po, kikilos siya. Hindi kanya iko-condemn, patuloy niyang ipinararamdam sa iyo yung pagpapala, yung kapayapaan, yung pagmamahal niya, and at the same time iniaayos ka niya dahil darating siya doon sa puntong ito yung talagang inihanda ko para sa iyo. Pero yung transition, yung from the wrong of your past, hindi kanya gagawin na para kang kriminal na hounded, yung hinahabol ka ng nakaraan mo, kundi andun din siya. At habang nandoon ka at patuloy ka nagpapasakop sa kanya, yung habag niya, iniaayos niya yun. And ulitin ko po, this message is not to condemn kung ang ating katatayuan ngayon ay malayo doon sa dati nating katatayuan. Dahil noon wala tayong pagkaalam sa Diyos eh. Wala tayong alam sa mga patakaran. Tira-tira lang, kanya nga tayo sumablay. Kanya nga sumablay ang marriage natin, kanya nga sumablay ang ating mga spiritual journey kasi wala tayong alam. But ngayong may alam na tayo, ngayong alam na natin ng Panginoon, hindi naman outright nabura yung nakaraan mo eh. Hindi yan parang computer na na-delete na lahat yun. Andyan pa rin siya. Pero yung habag ng Panginoon, habang patuloy niyang nakikita yung pagsisikap mo na lumakad sa kanyang katuwiran, siya ang kumikilos. Hindi kanya hinuhusgahan. Hindi kanya sinesentensyahan na, wala ka nang mapapala sa akin ha, kasi mali ang relasyon mo. Wala. On the contrary, minsan dito sa relasyon na ito, na sabi ng tao ay mali at sabi rin ng conviction mo mali, dito mo nakikita ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Alam niyo po, if there is one takeaway sa mensaheng ito, lalo sa mga kabataan, huwag niyong masyadong apurahin. Do not rush into getting married. Aralin niyo muna. Yun nga po yung sinabi ng Mami Karim, sabi nga po na love jumps out of the window when poverty comes in. Kung hindi ka talaga financially prepared, paano yun? Magdadagdag ka pa ng isang pakainin. Ikaw nga, pakainin ka na ng nanay mo. Magdadagdag ka pa ng isang pakainin. Kahit naman ang pasensya ng nanay mo ay singhaba ng EDSA, may limit din yun. Mapapatid din yun. Dahil kung talagang mahal mo itong babae na to, na gusto mong makasama habang buhay, pinaghahandaan mo to. I'm sure, Papshi, nang umuwi kayo ng Amerika ni Mamshi, just the two of you lived in, hindi naman poverty siguro, pero kulang at kapos sa lahat ng kayaan. But you stuck together. Pero dalawa kayo, hindi kanya iniwan sa ere. O Ramon, ako makakakuha akong trabahong maganda, bahala ka na muna. Pag meron ka na, tsaka tayo magsama. Hindi eh. Yung commitment ninyo, anuman ang circumstansya, is to love and respect one another. If there is love and respect, yung nakaraan natin, pwedeng ang nakikita lang ng Diyos
ay yung gospel, the way you love your wife is the way the Lord loves the church, ay nagdi-display ito, yung nakaraan mo will definitely not define you. Kaya lang sana natututo tayo. Sabi ko nga po, di po ba na-share ko na, yung una kang this is teenage pregnancy or unwanted pregnancy out of wedlock. Yung una kang nabuntisan, maaring sabihin natin wala kang alam, aksidente, wala ka pang malay. Yung pangalawa, tinry mo lang. Pero yung 3, 4, 8, 5, Panginoon naman, hindi na yun aksidente. No? So if we failed in the first marriage, at talagang wala ka nang nagawa, wala na eh. Andun na yun eh. Naihingi mo na ng tawad sa Panginoon yun eh. And now you're into a relationship. Pagbutihin natin. Let love and respect rule. Upang sa ganun, yun ang makita ng Panginoon at yun din ang makita ng Diyos sa atin. Makita ng tao sa atin. Sabi nga nung mensahe sa Epeso, makita yung gospel, the sacrificial love, the reverential surrender, the repentance, no? Kung yun ang nakikita. Ulitin ko, I'm not here to judge anybody. We all had past mistakes. And I am sure, I am confident, the Lord Almighty, in His goodness, grace, and mercy, napatawad tayo. Now, it's up to us to live right. Kung talagang ang intention mo ay maganda, mabuti, walang pagsalang, paparangalan niya ng Panginoon. Sana po nasagot kita, Papshi. Pag hindi, bahala ka. Maraming tanong dito pero komplikado. Hindi ko alam paano ko ipapaliwanag ito eh. Sige lang po, try natin. Okay, we know that ang topic natin is about the relationship ng mag-asawa. Partnership, tulungan ito, no. But ang topic natin napupunta sa more on the other relationship. Parang pagkakaintindi ko rito, ano daw ang pagkakaiba ng mag-asawang naghiwalay at ano ang tawag ko? Paano ba ito? Mag-asawang naghiwalay at tapos nag-asawa na sila uli. Hindi. Yung mag-asawa o yung lalaki o si babae nangangalunya at habang nangangalunya may kinakasama. Ano ba? Paano ko papaliwanag ito? Masyadong Ang malalim. dami naman yan, Papshi. Nangangalo niya na may kinakasama pa. Ganon siguro. Ganyan. Yung may asawa, tapos may kabit na iba. Ito ba ay may kapatawaran? Kasi ang nabanggit nyo kanina, yung naghiwalay na mag-asawa at nag-asawa muli o nakisama na naman sa ibang relasyon, ito ba may kapatawaran ba yun? Kung pagbabasihan natin yung naghiwalay na mag-asawa, nakasal, at itong sumama naman sila sa ibang relasyon, yan ba naayon sa or mapapatawad ba ng Panginoon yan? Parang ganun ang ibig niya sabihin eh. Ulitin ko, Papshi. No? In the Old Testament, nagbigay ng kasulatan ang si Moses dahil sa kakulitan ng mga tao na gusto nilang makipaghiwalay on the count of adultery. Na pinapayagan lamang silang mag-divorce kung ang reason ng hiwalayan mo ang asawa mo ay unfaithfulness. But kahit sa New Testament, if you you cannot marry a divorcee. Kahit po sa Bagong Testament, hindi tama na pakasalan mo ang isang diborsyado. Why? Malaki po ang pagkakaiba ng annulment at ng divorce. Ang annulment, ako po ang inyong abogada, si Pastora Blosser. Ang annulment po ay pagpapawalang bisa sa inyong kasal. It is as if hindi ka kinasal.
kung halimbawa si Papshi at si Mamshi ay kinasal, then nagpa-anal sila, ang ibig sabihin, legally, hindi ikinasal si Papshi kay Mamshi. Divorce ay gusto lang ninyong maghiwalay without dissolving the marriage. So, kasal ka pa rin kay Mamshi, divorced ka nga lang. Magkahiwalay nga lang kayo legally. But in some countries like the United States, binibigyan ng legal capacity to marry ang isang diborsyado. But not in the Bible. Not in the Bible. In the Bible, you cannot marry a divorcee. No? So, medyo mabigat ang, sabi nga, talagang mahirap lumakad sa katwiran ng Diyos. Mahirap talaga yung kanyang panuntunan. Meron isang pangyayari. Tingnan po ninyo, sa inyo ko ibabato ito, kayo ang mag-isip. Mag-asawa sila. Yung isa nasa simbahan, yung isa wala siyang pakialam. Dumating sa puntong may nakilala yung nasa simbahan na nagustuhan niya at nagustuhan din siya. Mayroong anak sa una siya. At sumama siya doon. Iniwan niya na yung isang una kasi talaga namang hindi siya maayos. So iniwan niya. Nakakuha siya ng mas magandang buhay, na pag-aral ng mga anak niya, iniwan niya. Sa kanyang katuwaan, sa naging bagong pangyayari sa buhay niya, naglingkod siya sa church. Anong gagawin? Ano ang kaisipan mo? Papshi. Mali pa rin. Di po ba? Pero ako po, as the senior pastor ng CFAG, I have this stand. May mga kung ikaw ay pupunta sa CFAG nang meron kang ka-live-in dahil may dati kang asawa at di na kayo nagkasundo, the door is open. You can always come to the church dahil the church is there para sa mga nangangailangan, naliligaw, naghahanap ng katugunan. But as the senior pastor, you cannot take a leadership position. Why? Kasi dala-dala mo yung pangalan ng iglesia. Pero kung ikaw ay mananampalataya dahil alam mo na may Diyos, and you are there in spite and despite ng iyong nakaraan o ng iyong sitwasyon, God is so good. God is so loving. Hindi kanya ipupuwera. Kanya siya nandito siya. Sino kasama niya? Lahat ng makasalanan, magnanakaw, mga tax collector, mga lasinggero, mga nangangalo niya, mga malulupit na tao. He came for them. Kaya lang, in the long run, kapag nakilala mo na siya, ikaw na mismo ang magdidesisyon sa sarili mo. You want to live right for the Lord. Ulitin ko po. Walang may karapatang humusga ng kanyang kapwa. Sabi ng Panginoon, huwag mong husgahan ang iyong kapwa dahil sa kung anong sukatan ang ginamit mo, yun din ang sukatan na gagamitin ko sa iyo. Only God can judge us. There's only one judge. Kung may nararamdaman kang conviction, it's a conviction. Kung may taong hinuhusgahan ka, yuko ka lang. Pag-pray mo lang siya. And let the Lord do His thing. Hindi siya ang Diyos. Hindi nakabase sa taong ito na nakatingin sa iyo ang iyong kaligtasan. Wala sa Kanya. Wala dun sa nagsasabi sa iyo, oy, immoral ka. Hoy, may kabit ka. Hindi siya ang magliligtas sa iyo. Si Jesus pa rin. At ang iyong tamang relasyon kay Jesus ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Amen? Amen. Marami pa po bang tanong? Sige, hanggang bukas ako dito. Maganda ito kasi open forum, ano? Opo, one time, ganyan tayo, Papshi. How would you like that? Yung, Open forum lang, bibigay ka lang ng topic. Yeah. Ano lang, open Diba? cam lang. Yeah. Para sa akin po,
A divorce is something, di ba? Walang tama o mali. Mm. Kapag po opinion, mga anak, mga kapatid, walang tama o mali. Iyo yun eh. Mm. Hindi ko to pinipilit sa'yo, kanya nga sinasabi ko, on my personal opinion, kung mali ito sa tingin ng iba, opinion ko ito. Correct. No? Mm. Hindi ko ito ibinibigay para kainin mo. O ito ang gawin mo kasi ito yung akin. Hindi ganun tayo. Na? Amen. So, sige po, palagay ko ay abalang-abala na sila sa pamimili. Yes. Dahil ang sabi nila, mamamalengke raw sila sa Divisoria. Sana ingatan na nila si Ma'am Shi doon. Oo, baka madukutan yung mga yan eh. Kala nung mandurukot, may pera yung si Ma'am Shi. Hindi, sabi lang kasi ni Elaine, mamimili kami. Mamimili sila. Oh, pero ang alam ko dyan lang ata sa malapit daw ng palengke dyan. Divisoria daw, sabi ni Ah, Elaine. Divisoria ba? Okay. Oh. Okay, fine. Oh, ingat kayo. So sige po, let's pray. Let's pray. Let's pray para mapahinga si Papshi at makakain. Sana kapitbahay mo ko no Papshi, nagdalang nga. kitang ulam. Sa... Luto pa naman ako, asado. Naku, Nag-asado ko, Papshi. panalo yan. Yung nagmamantikang ganun. Ay, Asado, nag-asado akong liempo. ayun, naglalaway na naman to. Init na Imagination mo. kanin. Ayun, Tapos may mga hinog. Ayun. Po. di bale. Muli, salamat po sa pagkakataon na to, Papshi, in behalf ni Ma'am Shi. Salamat sa pagkakataong ibahagi ang isang katuruan na iba ang pagpapakasal at ang pag-aasawa. Ang pag-aasawa ay nagsisimula sa pagpapakasal ng sinabi mong I do. Ngunit ang pag-aasawa ay nagsisimula sa iyong commitment ng sabihin mong I will. Nawa, ang umagang ito ay naging eye-opener sa atin. Kung merong kirot kang nararamdaman, kausapin mo ang Panginoon. Huwag tao. Huwag tao. Ang Panginoon, hayaan mong ang Holy Spirit ang sumiyasat sa'yo. And one thing I know, and one thing I am telling you, I can testify, mahabagin ang Diyos, mapagpatawad, mapagmahal. Dakilang Diyos, aming Panginoon, salamat po sa pagpapakita sa amin ng paghahambing na ang mabuting balita ng kaligtasan, the gospel, ay katulad ng pag-aasawa na ito'y dapat napupuno ng pagpapasakop, napupuno ng pagpapatawad, napupuno ito ng pag-unawa, napupuno ito ng pag-ibig na mayroon ka, kahalintulad ng pag-ibig na pwede naming ibigay sa aming mga kabiyak. Panginoon, I'm praying for the widows, yung mga walang asawa, yung mga wala ng kabiyak. Panginoon, hayaan mo pong matagpuan nila yung companionship na nawala sa kanila sa iyong presensya. Hayaan mo pong maranasan nila ang katotohanang hindi sila naiwan, bagkos marami pa pong nasa paligid nila na nagmamahal sa kanila. Sa mga naging katulad ko na napasok sa mga maling sitwasyon, Panginoon, ang meron kami, Lord, ay pag-amin. Ang meron kami ay pagtanggap sa aming naging pagkakamali. At ang tanging pinanghahawakan namin sa paghingi namin ng tawad ay ang iyong habag, ang iyong pangunawa. Naniniwala kami, Panginoon, na hindi yung aming nakaraan ang magpapakilala sa amin sa mundo, kundi yung pag-ibig mo na nasa amin, na makikita ng tao ang siyang magpapakilala kung sino kami ngayon. Lord, I'm praying for couples. Tinataas ko po sa iyo ang mga mag-asawa sa pangunguna po ni Papshi at ni Mamshi, ni Grace at ni JR, ni Kiko at ni Elaine, ni Maylene at ni Kuya Frank, Lord, ni Eugene at ni Celine, Panginoon, at sa mga si Ate Lala at ang Kuya Ray, Lord, si Rachel at ang kanyang kabiyak, si Rocky at si Rejoice, Lord, at ang lahat pa ng pamilya ng iRadio na naging mapalad, na nakatagpo ng kabiyak na kasama nila hanggang sa mga oras na to. Panginoon, hayaan mo po yung pagmamahal mo sa kanila
ang patuloy nilang maranasan. Yung pagkalinga na nanggagaling sa'yo, ang maranasan ng kanilang mga asawa. Kung gaano kataas ang aming respeto at pagpapasakop sa'yo, nawa ito rin ang maibigay nila sa kanilang mga kabiyak. Panginoon, sa kaabalahan ng mundong ito, sa napakaraming kaparaanan ng kaaway upang linlangin ang mga taong nagmamahal, hayaan mo pong patuloy naming makita ang iyong krus sa aming lakaran upang doon mahugot namin ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Pagmamahal na nagsasakripisyo. Pagmamahal na inuuna ang iba. Pagmamahal na hindi natatapos pag dumarating ang panganib, problema at kagipitan. Salamat po, O Diyos. Papuri ay sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you, Papi. Thank you. At maraming salamat, Mami. At, No problem. sana magkita-kita kayo. Mami, makikita kayo ni ano. Opo, siguro po mga gabi na po. Kasi wala pa pong kasama yung apo ko dito. Ayun. Papakainin ko pa po. After nito, magluluto ako. Papakainin ko po kasi papasok yon. So, hapon Ano po. yung mag-overnight din kayo doon? Oo po. Sinabi ko naman po kay Ma'am Shi, I'll stay with her sa church. Okay. Di ba? Sobra-sobrang oras yun para pagkwentuhan namin ng aming mga buhay. Kasi sabi ko nga, Lord, ano ba magandang topic namin ni Ma'am Shi? Yung bang getting to know each other. Yan. Yung talagang kung sino ka. Mm-mm. Hindi yung ibabaw lang. Hindi yung what you are now sa iRadio. Mm-mm. But let us learn yung sino si Ma'am Shi. Ano yung meron kay Ma'am Shi na dapat na makita rin sa akin. Ano yung meron ako na pwede kong pahiram na karakter kunyari, ako Ma'am Shi, ano ako ganito ako. Maaaring meron siyang mapulot siya. Yeah. Maaaring si Ma'am Shi sabi niya, ako, Mami, ito ako. Mm-mm. Oo nga. May mapupulot ka. That we will benefit dun sa kwentuhan namin ngayon. Maganda. Hindi, Mm. talagang malalim. Oo. Getting to know each other deep. Yan. Ayun. Thank you, Papshi. Thank you po. Ingat Maraming palagi. salamat. God bless po. Yeah. Ingat-ingat kayo mamaya. Amen. Sige po. Thank you. Pastor Aploso Escobar, salamat po sa na-share niyo ngayong gabi. Ganda yung topic na ito. Malalim na usapin to When I do becomes I will. Pagka I do, nagiging I will na talaga. No? So, malalim na usapin po to guys. Pero no matter what it is. Ang hirap minsan ng pinag-uusapan sa buhay ng mag-asawa. May nagpapakasal na talagang sincere, tapat, wagas na pagmamahal. Yung ang bawat isa. Gagawin, hahamakin ng lahat. Masunod lang ang sintang minamahal. Pero may mga relasyon din naman na bigla, tapos bandang huli, nawala, ginastosan mo ng pagkalaki-laki, 1, 2 taon, 3 taon, wala na, hiwalay na. Pag naghiwalay na, makakita na naman ng ibang mga kasama, gano'n na naman mangyayari. Maaring sa pangalawa, the second, sabi nga niya, love in a second time around, more lovelier in a second time around, maaring maging successful. Maaring hindi natin alam, maaring hindi. Pero no matter what, may nagtanong nga kanina na ang isang babae o isang lalaki nakasal, katapos ay si babae o si lalaki may anong tawag dito? Cheating ba? Parang may relasyon sa iba. Yun. Hirap ipaliwanag. No matter what, kung ganun man ang relasyon nila, does it implies ito ba ay nag-apply ba yung kaparusahan? Kasi yung naghiwalay, hindi tayo pwede maghiwalay. Bawal yung paghihiwalay. Hindi pwede sa atin ang divorce. So nangyayari, maghahanap sila ng ibang mga kasama at siyempre kasalanan na yon, But no matter what guys, ang sabi nga ng Mami Ploser ay ang Panginoon na nakakaalam nito. Siya lang ang makapagpapatawad
kung sincero ang ating kalooban na tayo ay humihingi ng tawad at magbabago tayo, di na natin gagawin, then patatawarin tayo. Mabigat po ang kaparusahan sa pangangalo niya. At mahirap din naman natin ipaliwanag yung mga naghiwalay na naging successful ang kanilang pagsasama. So hindi natin pwedeng bigyan ng ito ng judgment o nahusgahan sila kung ang kanilang pagsasama man ay kasalanan o mali o tama man ito. But ang pinag-uusapan po natin ay ang mag-asawa na merong Diyos na namamagitan sa gitna. Iyon po ang pinaka-importante sa lahat. Kahit anong rangya ng buhay mo, kahit anong sagana ng buhay mo, mahirap man ang buhay mo. Pero kung wala kang relasyon at walang Diyos na sa pumapagitna, bali wala pa rin ang relasyon na yan. Sa isang mag-asawa, most especially, kapag nag-aaway kayo, kapag ang mag-asawa ay mayroong relasyon sa Diyos, nagkakaroon ng takot, nagkakaroon ng para bang may caution, merong parang humahadlang. Yan ay dahil merong Diyos tayong kinatatakutan na siya ang pumipigil sa atin na maging lalong lumala yung ating sitwasyon sa pag-aaway ng bilang mag-asawa. Mahirap po ito. No? In our experience, kami dalawa ni Ma'am Shi, hindi kami talagang minsan nag-aaway din kami. It's just a matter. Totoo yan, kahit kaninong mag-asawa meron din talagang ganyan na hindi pagkakaunawaan. But merong Diyos na nasa gitna na siyang nag-aayos sa amin parati. Kaya guys, it's so important, lalo sa mag-asawa, na pareho ang inyong paniniwala na may Diyos na namamagitan sa atin. Maraming salamat po sa inyong lahat and hope we got the point tonight na na-share ngayon ni Mami Ploser. And so with you guys, sa mga kababayan dyan sa SIPA, good luck and enjoy. Andyan si Ma'am Shi and kung gusto nyo mag-join, I think meron silang overnight dyan. And see you guys tomorrow. Ako po si Ramon Pascua with Ma'am Shi. Good night and God bless. At itong ating song is one of my favorite song from a good friend of mine. It's Raymond Lauchenko. I'm from Wish 107.5 and this is called So It's You. Sa mga ikinasal o kinakasal or mga nag-asawa, sa inyong lahat, this song is for you. Good night. Bye-bye. Wish. Da-da-da. 107.5. We smiled, and that's how it all started. And you came right in time when I needed someone, and we said hello. Suddenly my heart was beating fast. So it's you I've been waiting for so long. So it's you, where were you all along? Very special moments, these will always be with me. We are here, you and I, we belong. We touched and it felt more beautiful. That two hands reaching out, two hands filled with so much longing. It felt good inside. There is no denying I'm in love. So it's you I've been waiting for so long. So it's you, where were you all along? Very special moments, these will always be with me. We are here, you and I, we belong. So it's you that I've been waiting for so long. So it's you
are here, you and I, we belong. Wish 107.5. These will always be with me. We are here, you and I, we belong. This is a star. Hi, of wishers. Rosa Cordero from CPAN. And this is iRadio LA, servicing the Filipino nation throughout. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.